What is it really like to be a working student? A 19-year-old student in Bacolod City sells lumpia and fried siomai to pay for his tuition. Hindi college graduate pero may work experience? Pwedeng makakuha ng college degree gamit ang inyong karanasan at mga training sa ilalim ng isang programang pinalawig pa ng isang bagong lagdang batas. Behind every uniform, every ID card, there's a story of sacrifice and survival. In classrooms, they take notes. In workplaces, they take orders. But how do they balance two worlds that demand so much of their time and energy? This isn't just about statistics. This is about real lives, real choices, and the fight to keep moving forward. Welcome to our documentary podcast. Sobrang hirap niya. You need to be motivated araw-araw. Kailangan mo rin talagang malakas yung loob mo talaga. Wala siyang inisip kundi yung pinabukasan niya para sa pamilya o sa future niya. Yun niya. Kasi hindi lang naman doon umiikot yung gampanin ko. Aside sa work na meron ako before and sa pagiging estudyante ko, meron pa akong gampanin sa bahay. Education is often seen as the key to a brighter future. But for many Filipino students, the journey is not so simple. According to the Commission on Higher Education, around 216,000 students, about 8% of the college population, are working while studying. These young people juggle classes, homework, and exams while also taking on jobs that demand long hours and energy. The most common jobs for working students include fast food crew, call center agents, retail staff, and online freelancers. These roles are accessible, flexible, and provide immediate income. Why do they work? The reasons go beyond tuition fees. For many families, it is a cultural expectation that young members contribute financially. Others are driven by the rising cost of education, daily living expenses, and the desire to gain work experience early. In fact, a recent survey found that 86% of Filipino working students want to upskill and improve their careers. But financial struggles and time constraints often force them to choose between education and survival. Behind every statistics is a story of sacrifice. Working students are not just numbers, they are living proof of resilience, balancing two worlds that demand so much of their time, energy, and hope. My name is Jem Cabrera. I am a communication student from University of Caloocan City South. I am not a working student, but I have seen how my classmates struggle to balance their studies with jobs. I became interested in this topic because I believe their stories deserve to be heard. Today, I want to help uncover those realities and give space to their voices. I'm Lance Benoobra, also a BA Communication student from the University of Caloocan City South. Like Jem, I am not a working student, but I've witnessed how friends sacrifice time, energy, and even health just to study and work at the same time. This inspired me to join this conversation because their experiences show resilience that shouldn't be ignored. We've heard the voices of random people, and we've seen the bigger picture through statistics. But numbers alone cannot tell the full story. To understand better, we need to listen to those who live this reality every day. That's why today, we invited two guests who balance their studies and their jobs. They will share with us what it truly means to be a working student. My name is Ren Ashley B. Flores, or Ash Flores. I am a communication student from University of Caloocan City South, and I work as a data analyst head. Every day I try to manage my responsibilities in school while also earning for my needs. And hi, I'm Erica Mariano, and I'm also a communication student from University of Caloocan City, and I'm working as a customer representative in a BPO industry. And I've also faced the challenges of balancing my shifts, the deadlines, and working in time management.
They balance their studies and work every day, and today, they will share their journey with us. So, let's begin. Tell us, how did your journey start as a working student? My journey as a working student started when I was 16 years old. It was way back 2021, April 2021, if I'm not mistaken. So that time, actually ang aming company, so specifically ang aming field ay under the food and beverage. So at first, ako ay nakuha bilang delivery guy. Nilagyan ako sa delivery section. But a week after, na-realize nila na hindi talaga ako pang delivery. Kasi nga, hindi talaga ako maalam pagdating sa navigating ng places and such, sa locations. And then a week after, nilagyan nila ako sa labeling section. And actually, that time nakakagulat kasi parang after that week then, they announced me as one of the head staffs, specifically head staff ng labeling department. So that time, I can tell na nag-excel talaga ako from my journey being a delivery guy, from a labeler or yung labeling department head. So nag-work ako sa store for 1 year and 6 months then, actually. And yun, ang challenge sa akin nung nag-work ako dun sa store before, since dumating yung time na na-promote yung mga kasama kong senior head staffs, napunta sa akin or naiwan sa akin yung maraming responsibilities bilang natitirang senior head staff. That time, kailangan kong i-juggle yung trabaho. Dapat hindi lang ako nagpo-focus sa isang specific na trabaho, isang job. Dapat lahat. Kasi under ko sila eh. Yun. And that time, dahil sabihin natin nag-excel tayo sa trabaho natin, napangakuan ako na magiging store manager. Kinausap ako personal ng manager namin before. So, that time sobrang umasa ako doon. Pero yun, hindi natin siya na-meet yung expectation na yun. Pero thankfully, after nun, na-realize ko na kaya pala hindi napunta sa akin yung responsibility na yun. Kaya pala hindi ko siya nakuha. Kasi piniprepare ako into something better. So after that, napunta ako sa office, sa Big Pro office. Ako po ay naging data analyst. Then, thankfully, again, after a month, na-promote bilang head ng data department. And from that time, nag-continue yung aking work. Isa sa mga naging challenge sa akin nung time na naging data analyst head ako is yung reports and yung data computing. So, dahil nasa office ako, data analyst head, kailangan kong maggawa ng reports and such na kailangang ipasa, hiningi sa amin earlier, parang ganun. So, may mga time na sa sobrang stress, muntik na akong mapanot. As in, muntik na akong makaligo, muntik na akong mapanot sa sobrang stress. May mga time na hindi ako makatulog dahil kailangan kong tapusin yung reports. Tapos minamadali kami ng other, yung managers namin, mas nakakaangat, mga ganun. And so far, after ng mga stress na yun, actually, I can also say na sobrang naging masaya for me yung journey ko doon sa pagiging head staff. Ayun, natutunan ko yung self-management and time management at the same time. Bilang working student, nagtatrabaho at the same time nag-aaral. So far, yun lang naman sa akin. My journey, pagdating sa pagiging working student, started when I was still 18 years old. After ko mag-debut, parang few months nun after, nag-apply agad ako ng work. And isa sa naging motivation or kung ano yung nagtulak sa akin to do that is dahil pandemic yun. Halos lahat is parang walang income na pumapasok. And then, nabaon kami sa utang nun. So, hindi ko na-share. So, nabaon kami sa utang nun. So, ang naging plan ko is, since, I don't know if everyone's aware, but I'm an only child. So, walang ibang pwedeng tumulong sa parents ko that time. Na para umangat kami nun is, ako lang. Tapos, sa private school pa ako nag-aaral nun. So, may tuition fee ako na kailangan kong punan para makatapos or mailabas ko lahat ng documents ko doon, like yung diploma ko, sample. So, ang nag-push sa akin is, kailangan kong mailabas yung mga papeles ko dun sa school na yon para makapag-aral ako sa college. Kasi hindi na makapag-apply sa ibang universities if kulang-kulang ako ng documents. So, katulad ni Ren, 1 year din ang lumipas. Nag-stop ako to focus for my work, mag-save ng income.
Tapos after nandun ako nag-start na mag-aral ulit. Kasi sabi ng mama ko, hindi po pwede na hindi ka mag-aaral ulit. Kasi may mga sinasabi mga tao sa paligid na pag nag-start ka na magtrabaho, once na kumita ka na ng pera, magiging okay ka na. Tapos parang iisipin mo, ay okay naman pala yung kahit hindi ako nakapagtapos. Makakarinig ka ng ganun. And ayokong, alam mo yun, I want to prove them wrong. I want for myself na gusto ko, nakapag-aral ako at nagtatrabaho at the same time, kung kaya ko naman. So, nag-start siya maaga ako nag-start. So, sa BPO industry and mga classmate ko usually yung naging inspiration ko doon, yung refer. Yan, doon na nag-start. So, parang since kasi nung ang stand ko sa senior high ay UMS. So, alam mo nang madaldal. So, parang sabi ko, ay, pwede, pang call center. pero parang feeling ko similar din kay Ren. Hindi ako ilalagay sa posisyon na na alam ni Lord na hindi ako para doon. First, share ko lang din. When it comes to application, mahirap siya. Marami kang a-applyan na trabaho. Pagdating doon, hindi ka ma-accept, di ba? Tapos parang sa una, bakit? Bakit ako hindi natanggap doon? Yun pala is because ang dahil lang ina-applyan ko that time ay calls. Then after nun, may tumawag sa akin for non-voice. Doon ako natanggap. Which is ang gusto kong account. Kasi ayokong mag-calls that time. Kasi feeling ko pag sinigawan ako ng customer, baka magalit din ako. So ngayon, parang nalipat ako sa non-voice. Which is parang I take it as a blessing. Kasi doon ako tumagal. And throughout my journey sa college ko, doon ako sa company na yun. So, big help din yung company na yun. Pagdating sa journey and struggles ko sa college, first things first is yung schedules. Graveyard ako, sobrang hectic. Ito pa nga lang nasa school tayo, hectic na siya sa atin. Paano pa kapag nagtatrabaho na ako? A week before mag-start ang klase, nang nasabi na dito na ako sa UCC, ganyan. So sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba? Kasi, ito pa nga lang nagtatrabaho ako, antok na ako. Papasok pa ako sa work. Paano pa kapag nag-school ako? Ang pinaka-challenge sa akin ay kung paano ko babalansin lahat. Kasi, for example, my shift starts at 9 p.m. to 6 a.m. Babiyahe ka pa uwi, let's say, 7 ka uwi. Ang klase ko po ay 7 din. May 7 a.m. class kami, most especially first year. Lahat ng units, parang lahat binigay sa first year eh. Ang daming units, so parang kung hindi ako nagkakamali, 23 units ako nung first year ako. So mahirap siya pagdating sa scheduling. Hanggang sa naka-adjust na lang ako. Isang laging tinatanong sa akin, paano mo nagagawa? I heard Jem kanina na paano mo nagagawa yan? Before pa kayo mag-start ng interview, nagtanong ka. Sabi ko, tanungin mo ako yun sa interview. Pero dito, paano ko nga ba nagagawa? Actually, hindi ko alam kung paano. More of, lang siya, time management. Tsaka big help sa akin ang mga kaklase ko ngayon. Kasi, hindi sa pero sila yung nagsasabi na, ate, ano bang schedule mo? Singit natin sa schedule mo. Yes, they adjust. And feeling ko ganun din naman sa inyo na they adjust kung anong papasok na may agenda ka. Most especially sa mga classmates ko na, lalo na pag online. Syempre, hindi namin balance kung sinong online. So, ako, hindi ko hawak ang phone ko. So, minsan nagbi-meeting kami ng gabi, 10 p.m., kahit ganun, kahit na may work ako, sinisingit ko siya. Yun lang naman, mga challenges is yung schedules and such and deadlines, yes. Because I think in abroad, you're not allowed to use phone. Yes, technically. Hindi pwede, kundi huli ka talaga. Thank you so much, Ate Erica, Thank you. for sharing. Now, speaking of, what sacrifices have you made because of your situation? Pagdating sa sacrifices, first things first talaga is tulog. Talagang may times na pumasok ako sa klase ng wala akong tulog at all. Tapos dire-diretso yun. Most likely kasi after ng class natin may shooting pa yan, may meeting yan, may gagawing ulit na, guys, dito muna tayo, wala muna uuwi. So parang ako nakaganto. So, isa naging sacrifice ko, aside sa tulog, is yung bonding with my friends, with my classmates. Kasi throughout the journey, hindi pala throughout the journey, sorry. First year ko, medyo hirap pa ako nun eh. As in, hindi ko alam kung paano ko siya isisiksik na, uy, tara, labas tayo, gala tayo. So parang pagdating sa ganun, hindi ko alam
kung magko-commit ako na, sige, pwede ako niyan. Ay, hindi ako pwede niyan. So, parang nakakahiya naman na mag-oo ako, tapos hindi pala ako pwede. So like it was difficult for you to find connections. Yeah, during your- Adjustments sa connections ko sa kanila. Kung paano kami magbe-build ng bonding. Kasi first year, isipin mo, first year kami nun, ang motto namin nun is, guys, ayusin natin to kasi 4 na taon tayo magkakasama, 4 na taon tayo magkakaklase. Hindi naman tayo pwedeng plastikan lang. And feeling ko naman, nag-result naman siya ng maganda sa section namin. We can tell. Thank you. So, ayun siya, parang isa sa naging isip namin is magbabanding tayo. Kailangan nating makilala isa't isa. So, isa sa naging struggle ko yung isa na yun is yung paggagala with them. Pero throughout that is parang natutunan ko na bakit hindi pwedeng pagsabayin. So, parang may times na before shift ko, pupunta kami sa gala, tapos diretso yung shift yun. Doon ako magsasacrifice ng tulog. Doon siya nagkakaroon ng struggle. Siguro isa pang sacrifices is household chores. So, syempre, hindi ka lang naman student, hindi ka rin working or employee lang. Anak ka rin sa bahay and may mga responsibilities ka din. So, may times na ang struggle is hindi na ako nakakapagsaing, hindi na ako nakakapagwalis ng bahay. Parang ang huling walis ko mga months ago na. So, yung mama at papa ko na yung naging help na, sige na, matulog ka na dyan, o ito na yung pagkain mo. So, naging sacrifice din yung ganun bagay. Sa akin naman, pagdating sa sacrifice, first of all, siguro ang masasabi ko na sinacrifice ko nung naging working student ako, yung comfort. Kasi di ba parang ang common sa age natin ngayon, sa age ko pala, since that time I was 16 years old, mga naglalaro-laro lang, mga nagli-leisure time, mga ganun. Pero, alam mo yun, hindi ko in-expect na sa edad kong yun, sa murang edad, like 16 years old, matututunan ko ng magtrabaho, mag-sacrifice for my family. Tapos kayanin ko yung ganong setup, like kagaya ng kay Ate Erica, yung hindi siya natutulog. May mga time talaga na walang tulog, walang kain. Basta makapagtrabaho ka lang. May mga time na may tulog pero late ka na nagigising, kailangan mong habulin yung shift mo, yung duties. Ganun. May mga time na yung friends ko nag-aayayan sila. Pero ako, hindi ako makasama kasi nga, may kailangan akong tapusin, may kailangan akong gawing trabaho. Mag-aayayan sila ng labas or parang something na ganito, pupuntahan nila ako sa amin, hindi naman ako makasama kasi pagod ako. Parang mas pinipili ko na lang magpahinga. Second na masasabi kong na-sacrifice ko that time, kasi nung working student ako, dumating sa point na naging totally independent. As in, umiwalay ako sa family, nagpapadala ako ng money kapag may sahod ako, umiwalay ako sa family, totally independent, kumuha kami ng apartment ng friends ko since lahat kami working student. So 4 years kailangan kong mahiwalay sa family para lang makapagtrabaho since malayo ang working place ko sa aming bahay. So you lived alone? Yeah. Oh. But you lived in an apartment with some of your friends who were also working students? Oh. That's even more difficult as a working student, right? Especially at such a young age. Yes. Sobrang hirap actually. So, may mga time na kapag, example, may miss ko yung family ko, tinatawag ako na lang sila like, we're meeting online, ganun, like, online, like, tawag din video calls and such. Tapos pag may available time or free time, pupuntahan ko sila doon sa amin. Pero yung mga ganung time kasi, bibihira siya eh. So parang, siguro masasabi kong once in a blue moon, kapag may lang talaga, available time. And yun, hindi natin masabi kung kailan. Maliban doon, yung siguro nawalan din ako ng social life, hindi ko alam kung paano makikipag-communicate sa mga tao. Kaya nga, nung nag-apply ako for the communication course program, medyo nagpa-question pa ako kasi parang hindi naman ako para dito. Parang tinanong ko pa sarili ko, para dito ba talaga ako? Hindi ko nga magawang kumausap ng mga tao dyan sa labas. Parang dumating sa time before na kina-contemplate ko yung sarili ko. Kina-check ko yung sarili ko kasi baka mamaya, since nung nag-senior high ako, marami akong pera, baka mamaya, ang tingin ko sa mga kaklase ko, mga utusan. At that time, parang ako yung president ng klase, so nalilibre ko sila, mga ganyan. Parang kaya kong kunin yung load nila, basta mabayaran ko lang, ganun. Sige, ito, bili ka yan. Gastos ka ng ganito, sige, bahala ka. Pero, wala, na-realize ko na hindi, yung alam mo yun, yung parang that time, unti-unting
hindi ko alam kinakain siguro ako ng ng pagiging ng pera. Focus sa pera. Kagaya ng sinabi ni Ate Erica kanina, totoo yun. Once, parang yung mga naging working student kasi actually ako, aminado ako. Na may dumating sa time na ang naging mindset ko nun since may trabaho ako, sige, ito na. Focus na ako dito, mag-settle na ako. Nakalimutan ko na yung ibang responsibilities, pero wala, sobrang hirap pala niya. And so far yun. Pero sa lahat ng sinabi ko, ang pinaka naging mahirap sa akin yung nawalan ako ng connection with the family. Namimiss ko sila, hindi ko sila makita. Alam mo yun, parang nakakaiyak. Pag nandun ako sa bahay, pag pagod ka galing trabaho, may gusto kong yakapin na kapatid or family. May gusto kong kausapin, makabanding na kapatid. Pero wala kang makikita face to face. Eh yun lang naman so far. You know what, Lance, we've heard a lot of sacrifices, right? Yeah. And for my perspective and my view, I don't think I will be able to do that. So I want to say I'm very much proud of you both for handling everything so well. So I have one more question. How has working while studying changed your perspective on life or education? When it comes sa perspective, wala naman akong, parang technically parang tinatanong ko nagsisi ba or hindi. Parang hindi ako nagsisi at all na naging working student ako. Kasi yun yung naging new personality ko. Kumbaga binago ako ng pandemyang to eh. sa pandemic siya nag-start technically eh. So lahat, 2020. diba, parang, ito na yung gagawin mo. Anong gagawin mo? Anong plano natin ngayon? So, yun yung humubog sa akin to be this, kung ano yung thinking ko ngayon. Pagdating kasi sa pagiging working student, you're not just a student, you have a responsibility. Hindi ka lang basta, nag-enroll ako, student ako. Hindi pa pwedeng ganun. Kailangan mong, if there's one thing that I learned about that is to show up. Kaya wala akong totally pinagsisihan doon. Kasi, feeling ko naman, alam naman ng classmate ko to, parang sa lahat ng ganaps, pag may mga curriculums or what, I always make sure na nandun ako. Kasi alam mo yun, may maganda palang dulot ang FOMO. Yung fear of missing out. Parang, uy, bakit wala ako dyan? So parang nakakatulong siya sa akin, hindi, dapat nandun ako. Andun ako sa event na to, kailangan ako dito. So pag sinabing may event na ganito, ganyan. So at all, wala akong pinagsisihan doon kasi isa din yan sa naging, I've heard someone telling me na nakita ako ng ate niya online na nagsa-story about being a working student. So, yun yung nag-start sa kanya na maging working student din siya. So, parang, yes, galing sa kanila. Baka sabihin. Sabi nila na, kung kaya ni Erica, di kaya din natin. So, sige, sasabihin ko na. si Yumeri nagsabi sa akin. So, ngayon nag-work na din si Yumero. So, nag-start parang, ewan ko, na-inspire ka yun. Ewan ko na-inspire ka. Pero ayun, parang sinabi niya sa akin na since nakikita niya na nag-working student ako nun. So, parang ang laking motivation for them to do that as well. Pero hindi ko sinasabi na gawin yung lahat na maging ganon. As long as kaya niyo pang mag-aral na, sulitin niyo yung nag-aaral kayo. Kasi sabi nga nila sa akin dati, nag-aaral ka that time, yun yung nasulit mo na yun eh. 4 years ka lang nag-aaral. After graduation mo, trabaho ka na nun. Hanggang whatever you like. Kasi grind ka hanggang career mo, di ba? So, hindi ko masasabi na recommendable ang pagiging working student. But at the same time, it is a proud moment for myself, to ourselves, na nagagawa namin siya throughout the day. Yung everyday commitment mo to show up sa class, yung isipin mo na, ewan ko kung dumating na sa point na talagang hindi mo alam kung ano uunahin mo. Hindi ko alam kung makakatulong to sa iba, pero ang lagi kong sinasabi sa sarili ko is, ano bang priority mo? Work ba or school? So hindi mo man gustuhin, pero dadating sa point na mamimili ka, anong uunahin ko ngayon? School or work? Parang kailangan mo siyang literal na babalansihin mo siya. Pero hindi ko sinabing absent ka ngayon, tapos bukas pumasok ka. Hindi ganon. Hindi ganon kaklaseng pagbabalanse yung kailangan mong gawin. Ang sinasabi ko is yung kailangan mong i-time management at the same time yung sarili mo.
Kasi hindi ka naman nabubuhay dito para lang mag-aral at magtrabaho. Namumuhay ka para mabuhay ka. So, you have to also take care of yourself. And ayun, parang isa sa naging advantage of this is also, syempre, pera. Hindi na ako lalayo. Isa sa naging advantage ay pera. So, dumating na sa point na ang laki ng character development ko from being high school to college. Kasi no high school, karga ka ng nanay tatay mo eh. Yung expenses mo, lahat kailangan ng ganito sa school. Ngayon, hindi ko siya nagagawa. More likely, ako na nagbibigay, ako na nagpo-provide. This is parang awareness siya na hindi sa lahat ng bagay na porket nagtatrabaho na tayo, talaga makukuha natin yung gusto natin. Pero may mga sacrifices kami ni Ren to do that para makamit yun. And siguro ang nagiging advantage niya is kaya naming ilibre. Ako, nakakaya kong ilibre ang classmates ko that time. So, pag sinabing kailangan ni ganito na ganyan, kaya natin mag-provide, go ahead. Kung hanggat kaya natin tumulong, ganon. So, parang naging masaya siya throughout the journey. Sa akin naman, nakakatulong yung pagiging working student sa akin to appreciate small things, simple things. Kasi parang ang reason lang naman kung bakit, ang pinaka-reason kung bakit ako nagtrabaho during the pandemic era is because hirap din kami on that time. Lahat lugmok lahat ng family, parang karamihan. And isa yung family ko, yung parents ko, sa mga nawalan ng work on that time. So dahil na kaming magkakapatid sa family, 5, and yung bunso namin nag-aaral. So, kailangan kong mag-extra effort, mag-make ng extra effort para makatulong sa family. Na-realize ko na mag-appreciate ng mga simpleng bagay, gano'n. So, yung family ko, hindi naman kasi sila, alam mo yun, parang, hindi nila ako pinalaki na puro bigay. Parang, every time na na may gusto rin ako, ibibigay nila sa akin. Parang gano'n. Tapos, natutunan on that time, nung nag-start akong magtrabaho, natutunan kong kontrolin yung sarili ko. My wants over my needs. Kapag may pera ako, ano ba yung mga kailangan nating gastusin? Ano ba yung plano natin? Ano ba yung gagawin natin dito sa perang to? Gagastusin ba natin to or ibibigay natin fully sa family or magtitira sa sarili, mga ganun. So, on that moment, natutunan kong i-handle hindi lang yung sarili ko, yung time management. The same time yung finances. Totoo. Yun. And last but not the least, siguro, natuwa ako nung time na nagkaroon ako ng work Kasi, isa sa mga parang pinaka-goal ko, yung someday, makatulong ako sa mga pinaka-nangangailangan. Like, sa street dwellers and sa others na mga pinaka-nangangailangan talaga, yung mga less fortunate. And natutuwa ako kasi on that time, nung nag-start akong magkaroon ng means, ng pera sa pagtatrabaho, unti-unti ko siyang natutupad. Kami ng friends ko, kapag may available time kami, nag-feeding program kami. Pupunta kami ng mga barangay-barangay para magkaroon ng parang i-reach out namin yung mga yung mga nangangailangan talaga. Programs for the kids and others. Yung pera namin hindi lang siya nagagamit for kung ano yung mga gusto namin or kailangan, kundi to help the other people. Where do you usually do that? Nag-start kami before sa mga barangay around sa Sabalo, Caloocan City. Barangay It's near to our house. Yes, barangay 18, barangay 8, ganun. I'm from Barangay 8. Barangay 8. Yes. How long have you been doing that? Actually every Saturday siya Since ang work namin is weekdays ang work namin from Monday to Friday lang. So, Sa rest day. wala kaming work ng Saturday to Sunday. So, yung Sunday kasi it's time for the Lord, church. Yes. Nakaset yan sa akin hanggang ngayon. So, yung every Saturday, tinitik namin yung opportunity to help people na i-reach out sila, mga ganyan, kahit sa feeding program lang, mga simpleng paraan. Hindi lang feeding program on the specific area, pumupunta kami on different places, especially sa street dwellers, kami motor-motor, and kapag may nakita kami mga street dwellers, bigay kami ng food sa kanila. Thank you for sharing that. Right? Now, if you're given the choice, right, would you still choose to work while studying? If so, why or why not? If given a chance,
Oo, kasi na-enjoy ko siya eh. Lagi ko sinasabi, siguro ito na yung pinakasagot. Dun sa tanong na kung paano ko siya nakaya. Ang coping mechanism ko sa work ay school. Ang coping mechanism ko sa school ay work. Pag hindi ako okay sa work, pasok ako. Pag hindi ako okay sa school, mag-shift ako ngayon. Ganun siya. So, ganun siya nag-work sa akin. So, parang each foundation of friends ko or yung relationships ko with each other, with my friends and classmates, naging good siya sa akin. So, at saka ang laking naging benefit sa family namin. Yung nag-work ako. Isa sa natutunan ko is, kasi ewan ko, but my father died just last 2024. So, kung hindi ako nagtrabaho, tapos ngayon lang ako gagraduate this year, sana. Kung ngayon lang ako gagraduate, anong may bibigay ko na, alam mo yun, yung saya for my parents? Kasi di ba usually ang nangyayari, after mo mag-school, magkatrabaho ka, tapos dun ka mag-give back sa parents mo. Yeah. At kung nangyari lahat yon nang wala akong trabaho, hindi ko alam kung ano ako. I mean, wala akong pinagsisihan kasi all throughout nung nabuhay yung papa ko, nagbigay ko lahat ng, hindi lahat, pero alam ko nakapagbigay ako ng, alam mo, may give back ako sa kanya as my parent. Kasi talaga naging big help sa akin ng mama at papa ko sa pagtatrabaho ko and pagiging student ko. Lagi nilang sinasabi na, actually sila ang unang tumutol sa pagtatrabaho ko. Share ko lang kasi during the application, talagang ginulo ng papa ko ang application ko. It was pandemic, so online lahat ng job interviews. So ang papa ko nun talagang naglinis-linis siya sa gilid ko habang nag-interview ako para ma-distract ako. Kahit na malinis naman yung kama, papagpagin mo. Na ganyan niya yan. Sabi ko, ako on cam ha, interview. Tapos realize ko, kaya niya ginagawa, ayaw niya ako magtrabaho. Kasi andun yung, alam ko, mga pride ng mga parents na ayaw nila mag-work, kaya nag-gets ko. Pero matigas kasi talaga ulo ng anak mo pa. Ayun, nagtrabaho ako, natanggap ako doon. Doon na siya nag-start na sabi niya, magtatrabaho ka talaga? Tapos doon nag-start na, nung inaalam ko na kung paano ako lalabas ng bahay namin, kung paano yung magiging commute. Kasi alam nila hindi ako street smart. Yan, hindi pa ako street smart noon. So parang, anong sasakyan ko? So, doon na nag-start na yung parents ko yung, nakita ko yung hirap sa kanila to let go of me, na mag-work. Tapos nakikita na lang nag-aaral ako at the same time. Alam kong worry sila, pero yung journey ko is different from others kasi hindi ako pinilit ng parents ko. Ako lang may gusto nun. So parang natigas lang talaga yung ulo ko na gawin siya kasi alam kong yun yung kailangan ko as a person and kailangan din ng family. So naging good foundation ko yung family ko and my friends when it comes to pagiging working students. Kaya ayun, nabigay ko yung kung ano man yung kailangan ko sa sarili ko, kung ano man yung mga bibigay natin sa kanila. Kasi dati kung nang bata ako, ang mga regalo ko lang naman sa mga kasama ko, which is letters. The usual, mag-I love you lang. Ngayon kasi, kaya ko na mag-provide. So, isa yun sa naging benefit and at all, wala akong pinagsisihan. Yeah, I think what you said earlier, right, about giving back to your parents, like you were able to give back to your father, right, before he passed? Or... Yeah, actually, one experience is dahil sa nag-work ako, nadala ko siya sa Enchanted Kingdom. Oh, tapos dalawa sila ni Mama. Isa sa pinaka-tumatak sa akin. Yakap, scripted. Isa sa naging kataga ng papa ko ay sinasabi niya sa akin na, ang saya pala dito. First time ko dito. And that was year 2023, and then I don't know na 2024 siya kukunin sa taas. So, imagine, that was just months ago nung narinig ko yun, tapos biglang after. But then, isa sa pinagpapasalamat ko is, andun yung feeling na nakapag-payback ka, may nagawa ka for him to be happy. Kasi may mga, alam mo yun, it's their first time leaving too.
Yes. So, hindi mo masisisi kung, let's say, hindi naman kasalanan ng mga tao kung nagkaroon ng pandemic eh. So, hindi ko yun sinisisi sa parents ko na nag-aaral ako at the same time nagtatrabaho ako. Wala akong ganong isip. Kasi ang unang nasa isip ko actually is makabayad sila sa utang nila. Eto, hindi ko alam kung makakapag-inspire pa siya. Pero, that time kasi na nagtatrabaho na ako, the first salary I had, binigay ko sa lolo't lola ko. Hindi nila alam na nag-a-apply na ako noon. Tapos nagot na lang sila, nagtatrabaho na pala ako. So doon na nag-start na ang usapan namin as family is, ang sahod ng mama at papa ko, nagtatrabaho pa rin sila kasi. Ang sahod ng mama at papa ko, sa utang nyo yan, tapusin nyo yung utang nyo ng pandemic. Ako ang kakargo sa bahay. So, ang laking responsibility nung sinabi ko. So after, ipapaisip ako, tama ba yung ginawa ko? Anyways, pero napanindigan ko naman siya. And after nung utang na yon, okay na, like, parang, di ba, like, it's a family thing. Napag-uusapan siya, siguro isa yun sa maging good benefit of communication with your family. Nagkakaroon kayo ng task or parang mag-uusap kayo kung paano kayo mag-work as a family, paano nyo susolusyonan yung problema. Kasi ang problema, hindi lang naman sinusolusyonan ng mama at papa mo or ng parents mo, ng mga lolo at lola mo. You could be a good factor for that. You could be a good example kung, or actually, ikaw yung mag-start kung paano siya mare-resolve. Kasi, I'm already an adult that time eh. So, siguro hindi ko siya pinagsisisihan kasi siguro naging ganito na rin yung thinking ko. More like yun, dami kasi nagsasabi niya parang I'm mature ko for my age. But, yeah, I guess so. Kasi siguro nga sa pandemic, kasalanan siya rin. Yun. Yeah, like going back to giving to your parents, that's something that like I really resonated with me personally because like I'm not a working student, right? So everything, you know, for my transportation or if there's something we need for, you know, for college or what for projects and whatnot, like I have to rely on my parents. And like I've always told myself that like I'm gonna give back once I graduate and once I get a job, like I'm gonna give back everything that they've done for me, right? But like, you know, sometimes the thought scares me, like, what if it's too late, right? Because imagine you didn't start working at the age that you were, and like your father passed 2 years ago, 2024, and you weren't a working student. So like, the lingering thought that like I wasn't able to give back, you know, it feels like it feels like you were too late to give back to your parents before they passed, like, so you can't show them that sorry like you can't show them that, you know, hey, like, thank you, you know, thank you mom, thank you dad for for sacrificing so much for me. So like the fact that you were able to do that, you were able to bring your father to Enchanting Kingdom, and like he himself said that, you know, it was his first time, right? So I can't speak for your dad, but I think at that time he must have been incredibly proud of you because like you were able to show him that like you're able to work and study at the same time. So like surely once you've graduated, right, you'll go much higher, right? Because the fact that you're working while studying, so once you remove the studying factor, like it feels like the heights you can reach will be much more. And I think your father must have been thinking that like, I'm proud to have you as my daughter, right? Surely you must be proud. So yeah, I think that's why like the moment you said that, like I can tell that you don't regret working as a student because, you know, you were able to get the money to give back even a portion of the sacrifices your parents gave you. So yeah, like thank you for sharing your experiences. What about you, Ren? What about you? Like, what about you, Ren? Do you regret? Hindi, sa akin naman, same question, ang sagot ko rin is yes. Why? Because kung i-dedicate natin siya into reality, wala naman kasing ibang gagawa nun for me, maliban sa akin. So, ang current situation ng family kasi, kaya kanina nasabi ko, we are 5 in the family. Ito kami magkakapatid. So, ang ate ko kasi may sarili na siyang family. And yung kapatid ko kasing bunso, nag-stop siya para makatulong sa akin sa pag-aaral ko ngayong college. So, siya naman yung nag-adjust
parang nagkapalit kami before. Ako yung nag-ano sa kanya, tumutulong sa kanya sa pag-aaral niya. Ngayon siya naman yung tumutulong for me. So ngayon kasi, doon nagpapadala pa rin naman sila, yung mga kapatid ko, si ate, sila kuya, ganyan. May kuya ako, by the way, step brothers. So nagpapadala sila, may sarili na rin silang family. Yun, so, ayun, kagaya ng sinabi ko, wala akong choice kundi gawin ulit. Maliban doon, gusto ko yung feeling ng ng pagiging working student kasi on that time, kagaya ng sinabi ni Ate Erica, nung pandemic era, yung pandemic kasi yung sa atin nag-bring down sa atin Imbes na mag-TikTok ka, Oo. nagtrabaho ka. Yun. Pero ang nangyari kasi sa amin na mga naging working student, hindi namin siya tinake yung situation as parang nakakalugmok. So yung pandemic era, naging opportunity siya sa amin para i-unleash yung potentials namin. So ako, dun ko mas nakilala yung sarili ko, dun ko mas parang naharap kung ano yung mga bagay na kinakatakutan ko before. Before nung hindi pa ako nagtatrabaho, gabi-gabi, parang iniisip ko ano ba yung magiging future ko. Una, wala akong alam sa mga bagay-bagay, hindi ko alam kung paano magtatrabaho, hindi ko alam kung ano yung gagawin dito, kung paano makikipag-communicate. Ano ba yung ginagawa ng mga ng corporate world, ano yung trabaho nila, ano yung parang struggles nila. Then nung dumating yung time na nandun ako sa stage na yun, nandun ako sa situation, tsaka ko siya na-realize. So, wala akong choice kundi humarap. Kagaya ng sinabi ni Ate Erica to show up. May mga time na kailangan kong i-keep yung mga problema ko. Hindi ko kayang sabihin sa family ko kasi ayoko nang alam mo yun, parang ma-feel nila na parang burden yung ginagawa ko. Na baka mamaya isipin nila na baka nagiging nagiging bangko na ako nila. Parang source of income nila ako kahit hindi naman ganun talaga yung situation, ganun yung totoo. So, wala, gusto ko yung feeling Gusto ko yung feeling na binigay sa akin ng pandemic, ng pagiging working student. Kung ano ako ngayon, kung gaano ako katibay, kung ano yung wisdom na meron ako ngayon dahil lang yun sa experiences na nakuha ko from sa pagtatrabaho. Your experiences made you who you are today, right? Because without struggles, right? Without struggling, you won't be able to improve yourself much. It's just like, bodybuilding in a way, or exercising, in order for your muscles to be stronger, you have to break them down first. And in the similar case, right, by, taking on the mantle of working while studying, right, you're not only breaking yourself down, right, because you're making sacrifice and whatnot, but through the trials and tribulations that you've faced while working as a student, you've come to learn certain exploits, and you've come to learn how to manage your time more, right? And you've basically been improving yourself every day, like every hour you work, every day you go to class, you're slowly building yourself up to the point where even if a problem arises, you're able to push through that problem, to break through that wall and resolve it on your own, because you've built yourself up through your experiences, through your hardships, in order to endure such scenarios, right? So, yeah, thank you for sharing that answer, Ren. Thank you so much. Before we end, we asked our guests, what advice can you give to other students who also want to work while studying? Advice sa mga magiging working students, siguro first is mag-download kayo ng sarili nyong calendar. I-manage yung time nyo as much as possible. Ewan ko, naging tip ko na lang din siguro is gawin yung wallpaper, yung class schedule. Legit! Wallpaper! Magiging helpful siya sa inyo throughout your journey. Siguro next is always be healthy. Take vitamins. Guilty ako, hindi ako lagi nagwa-vitamins. Pero ang task kasi na energy ko. So, di pa ako naka-vitamins. Wow. Pero ang task na energy ko, kumbaga, pero hindi yun for energy lang. It's for immunity. Kasi mahirap talaga siya. And have your own focus. Tama. Kasi pagdating sa school, may times na papapaisip ka pa rin yan na, paano yung ginawa ko sa work? Ayan, may mga ganong instance yan na,
paano yung sa work kanina, tapos bigla ka nasa school ka na, tapos bigla kang malulutang ng ganyan. And also, isa siguro sa pinaka important is to surround yourself with the best people. Yes. Kasi my classmate and siguro based na rin sa story na mga nasabi ko kanina is I have the best support system in my life when it comes to this journey. Feeling ko nga sila yung gagraduate, hindi ako eh. Kasi sila yung laging nagsasabi na, oh, ikaw, big thanks sa mga kaklase ko na, ay maghanap pala kayo ng friend na tatawagan kayo. Pag sinabi nyo, gisingin mo ako 7 a.m., ang klase natin ay 8 a.m., gisingin mo ako 7 a.m., tatawag yan. Mga kaibigan ko dyan, tumatawag yan. Siguro kung i-compile ko, napaka-ilang pages in araw-araw, gigisingin ako nyan or tatawagan ako nyan para maka-attend lang ng klase. So, hindi lang siya sarili ko na hard work. I also honored the people around me, kung sino yung mga nag-effort or did the adjustments, who made it all bearable for me to survive the college years. Actually, parang hindi ko nga siya matawag as surviving. Kasi, thriving? Living? So, parang more of living siya kasi the whole journey was so ang bilis eh. Parang masaya siya all throughout kasi I found, and it's a blessing for me to be surrounded with the best people. With my parents, my friends, and my classmates, so everything, such. So, yun. For me, siguro ang may suggest ko or may recommend ko sa yung mga gustong mag-working student, ang pagiging working student ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Yun. So, kapag gusto mong mag-working student, expect the unexpected. May mga time na, alam mo yun, may mga bagay-bagay na hindi mo ina-expect na darating sa'yo or may experience mo. Dapat able ka to show up. Dapat hindi mahina ang loob mo. May mga time na, alam mo yun, parang mapapa-question ka kung totoo ba to. Alam mo yun, parang may imagine mo kung kung nasa realidad ka ba o wala. Pero that's the reality. Hindi madali ang pagiging working student. At hindi po siya parang leisure time na kapag gusto mo, tsaka mo lang pupuntahan. Kapag ayaw mo, hindi mo pupuntahan. Parang gano'n. And can I just add something? Sa pagiging working student, bukod sa sinabi niya na it's not for the weak. Siguro ang masasabi ko lang is ikaw mismo sa sarili mo, have the initiation. Hindi lahat ng tao mag-adjust sa'yo. Tama. And always keep your feet on the ground. Siguro dahil na rin sa kwento ni Ren, alam mong may pera ka na nun eh. Hindi naman sa marami kang pera, pero alam mong lamang ka nung time na yun. Medyo lamang. Medyo lamang Sa ka. kanila. So, pero hindi kasi helpful yung, alam mo, kaya ko na eh. Let's say, example lang. Pagdating kasi sa workloads ngayon, mahirap ng kalaban ang AI. Yes. And marami na tayong instances na may mga taong nagbabayad na lang ng tao na gagawa ng assignments nila. And hindi porket ganun na may pera ka, yun yung gagawin mo. It's for yourself, gumraduate ka for yourself. You do it ng, alam mo yun, yung sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na ikaw yun lahat. And isa sa mga tinaga ko sa isip ko nun is hindi lahat ng tao yung mag-a-adjust for you. Hindi porket working student ka, you have the license na nagtatrabaho po kasi ako eh. Hindi ka entitled for that. You are also the student. Once you enter the school, you are a student, and once you go out, yes, it's either anak ka or employee ka. Learn to differentiate your responsibilities. Into different world ka eh. Ikaw mismo yun, pumasok ka, nag-enroll ka, nag-apply ka, you have to do it all by yourself. So, hindi tao yung mag-a-adjust sa'yo, and also, hindi sila yung magsasabi ng, ay, ano yung prefer mo? Kasi ikaw yung nag-work tapos ikaw yung may, pero hindi siya ganun. So, hindi siya more than a title, na nagtatrabaho ako, kaya ko yan, or what. Hindi siya ganun. So, always keep your feet on the ground. Hindi lang sa pagiging working student nag-work. Hindi lang sa ibang tao nag-work. Most especially sa pagiging working student. Kasi, I know na mahirap. And parang nasa isip ng ibang tao is, nagtatrabaho kasi ako. And also, yun pala, admit your mistakes. Yes. Always apologize sa mga kaklase. Sorry guys, kung late ako. Kasi may mga instances talaga na umabot na sa point na late ka nang gising. Ang call time ay 11 a.m. Ay, Diyos ko, 10:30 pa lang, kumikilos pa lang ako nun. So, parang pambawi ko ng time na yun, na naalala ko nung news program namin. So, I
first year. Yeah, news program first year. Binalang ko sila ng donut. Pambawi. Sorry talaga, late ako kasi hindi kami makakapag-shoot kung hindi kami kumpleto eh. Alam niyo yun, guys, pagdating sa shooting, pag hindi kayo kumpleto, isang tao lang ang kulang, mahirap, di ba? So parang, nag-adjust sila ng time sa'yo, you also have to give back. You also have to do something to make it up to them. Hindi lang dahil may pera ka, eh, okay lang. Kasi, choice mo na nag-aral ka, choice mo na nagtrabaho. Yan lang. Para sa mga working students, siguro, one thing na nakatulong sa akin, nung time na working student ako, kasi that time, dun ko natutunan yung pag-journal. Daily journal. Kung ano yung mga gagawin ko, kung ano yung... Reflection. Parang reflection call throughout the day. Nakakatulong siya kasi parang meron kang something na nababalik-balikan every time na kunyari nakakalimot ka or napanghihinaan ng loob. Being a working student is, being a independent person. Kailangan parang i-expect mo na may mga time na magiging mapag-isa ka, walang samo na parang tutulong sa'yo kundi ikaw lang. Pero yun, dahil meron kang journal, may mga pangako ka sa sarili mo, may mga sinabi ka sa sarili mo na pwede mong balik-balikan. And lastly, kagaya ng sinabi ni Ate Erica kanina, your asset is your health. Magbigay ka ng time sa sarili mo, sa pagpapahinga. Kasi kapag itong katawan mo naman yung bumagsak, wala yan lahat. As in wala, reset. Lahat yung pagtatrabaho mo, yung pag-aaral mo, lahat yung damay-damay. Yun lang, so far. Tonight, we heard stories of sacrifice, discipline, and resilience. Our guest reminded us that being a working student is not just about surviving. It's about building a future, one shift and one class at a time. We saw how important support systems are, how sacrifices shape character, and how determination can turn exhaustion into strength, right? The powerful lines we heard tonight prove that working students are not just balancing responsibilities, they are redefining what it means to fight for education. So, to all working students out there, your struggle is seen, your strength is real, and your story matters. Keep moving forward because every sacrifice today is an investment in tomorrow. And with that, this has been our documentary podcast. Thank you for listening, and may these voices inspire you to value education, resilience, and the unseen battles of working students. Until next time, I am Jem Cabrera. and I am Lance Buenaobra. Thank you for watching. Bye.